Poco X6 Pro ba yung pinag-iisipan mong bilhin ngayong taon? At ngayon, naghahanap ka ng long-term review about sa phone na to? Nasa tamang video ka kapare ko. Dahil sa video na to, i-share ko sa inyo yung almost 6 months na experience ko sa paggamit ng Poco X6 Pro. I-share ko sa video na to yung mga bagay na hindi ko nagustuhan at nagustuhan ko sa device na to na kinakailangan malaman din ninyo para magbigay sa inyo ng information kung Poco X6 Pro nga ba talaga yung para sa inyo ngayong 2024. Kaya kung interesado kayo, tara, pag-usapan natin. Okay, quick context lang mga kapare ko para magkaroon kayo ng assurance sa mga sasabihin natin dito sa video. Way back first week or mid ng February mga kapare ko ay nakuha natin tong Poco X6 Pro. At simula nun, pinaltan ko ang Poco X6 ko na aking daily driver phone that time at naging Poco X6 Pro na yung naging daily driver ko. May video pa nga tayo dyan, pwede nyo panoodin. Ilalagay ko yung link sa description for full review and after 1 month review. Pero nung nilabas yung Poco F6 Pro, siya na yung naging daily driver phone ko ngayon at itong Poco X6 Pro ang aking naging secondary phone. So ibig sabihin, nagagamit ko pa rin siya. At madalas siya pa ngayon nagagamit ko kaysa dun sa Poco F6 Pro ko dahil may problema siya at malalaman yon sa review natin sa after 1 month of usage or 3 months of usage ng ating Poco F6 Pro. Kaya antay-antay nyo yun. Anyway, ngayong alam na ninyo yung context natin about dito, tara, magsimula na tayo. Simulan muna natin sa mga nagustuhan ko. At ang unang-una dyan is yung kanyang gaming performance. Again, para sa hindi mga aware, yung ginamit na chipset dito ay Dimensity 8300 Ultimate mga kapare ko. At para sa mga hindi aware, pang higher mid-range level po yung performance ng device na to. Nakakuha tayo dito ng 1.2 to 1.3 million and 2 to benchmark score. At pagdating din sa kanyang thermal kapare ko ay pasado din ito. So, yung madalas ko nilalaro dito mga kapare ko na game is Genshin Impact at saka Call of Duty Mobile at Mobile Legends lang. Sa mga nakalipas sa buwan, ang pinakamadalas ko nilalaro dito is Mobile Legends at wala po ako naging problema sa kanya. Naging smooth yung overall performance sa itong device na to based doon sa mga laro na nilalaro ko kagaya nga ng Genshin Impact and Mobile Legends. And to be honest mga kapare ko, mas nakita ko yung full gaming capability nito nung ginawa natin yung Extreme Gaming Test. By the way, kung hindi nyo pa napapanood, ilalagay ko yung link niya sa baba. After ng video na to, panoodin nyo yan para magkaroon pa kayo ng ibang information. Kaya mas na-appreciate ko yung kanyang gaming capability dahil doon ko lang talaga nakita yung pinaka-performance or sagad na level niya. And spoiler alert para sa mga manunod ng video na yon, pagdating sa stability, thermal, and also consistency ng FPS, ay ako na nagsasabi sa inyo, maganda ang nakuha nating result sa video na yun. Pero mas magandang panoodin nyo pa rin para kayo na yung makalaw. Anyway, pagdating naman sa pangalawa na nagustuhan ko dito sa device na to, yung kanyang display. Dahil yan sa smooth navigation at magandang color reproduction kapag nanonood ako dito ng Netflix, and also pagdating din sa gaming. Dahil yan sa Crystal Res Flow AMOLED display na display specs ng device na to, and also dahil na rin sa 120Hz niya, kaya mas smooth yung navigation. At hindi yan lang yung reason kung bakit ko nagustuhan yung display neto, nagustuhan ko rin yung kanyang peak of brightness. Dahil yung transportation na ginagamit ko is pagmumotor, so ginagamit ko talaga yung device ko kapag gagamit ako ng Google Map and also Waze kapag hindi ko alam or hindi ko kabisado yung pupuntahan kong lugar. Medyo sensitive na kasi yung mata ko and also malabo-labo na rin kaya kinakailangan ko ng medyo mataas yung brightness or yung peak of brightness kapag gagamitin ko lalo na sa labas. At pagdating sa device ito, na-nail dyan naman para sa akin. At least doon sa paggamit ko sa kanya. Anyway, yung next naman or yung pangatlong nagustuhan ko dito mga kapare ko ay yung kanyang mobile data. Hindi man consistent yung pagbibigay niya ng 5 GHz kasi syempre nakadepende pa rin naman sa area talaga yon. Kahit anong SIM card ang iself ko dito nagkakaroon ako ng consistent at magandang mobile data or internet connection. Shoutout sa mga naka-Poco X6 Pro dyan. Comment nyo naman sa baba if na-experience nyo rin to. Mapagkakatiwalaan ninyo itong Poco X6 Pro kapag pupunta kayo ng mga dates tapos naka-Gcash lang kayo at nandun lahat yung pera ninyo makakapagbayad naman kayo at hindi kayo maghuhugas ng plato kung gagamitin nyo itong device ito para sa kanyang serbisyo pagdating sa mobile data. Makakapaglagi naman kayo sa Gcash maliban na lang kapag nag-maintenance yung Gcash, diba? Kidding aside, maganda talaga yung mobile data capability niya lalo na sa dito SIM card na madalas nagkakaroon talaga ng problema sa Poco, which is ito talaga yung internet provider ko pagdating sa mobile data dito talaga. Kaya if magkakaroon siya ng problema sa phone na gagamitin ko, malaking dagok yun pagdating sa akin. Pang-apat naman na nagustuhan ko dito is yung kanyang speaker. Talagang buo, maganda yung pinuproduce sa quality kapag nagpapatugtog ako habang naliligo o kaya kapag nanonood ako ng TikTok or YouTube bago matulog or habang nagbabawas ako. Pero hindi ganun ka-perfect yung sound quality niya. Syempre may mga kulang pa rin dahil nga speaker type yan. Pero based sa isang smartphone and also sa need ng isang natural consumer ay okay na naman to. And speaking of needs, baka needs nyo rin yung sponsored ng video natin ngayon. Ito ang bagong power bank ni Ugreen. At ito yung Ugreen power bank na meron 20,000 mAh of battery capacity at merong 100 watts
fast charging capability na pwede natin gamitin sa mga laptops. Meron na tong bagong charging technology which is the PD 3.0 na meron 3-in-1 fast charging capability. May massive battery na 20,000 mAh. May matibay at strong build body. Merong percentage indicator, meron 3 ports which is 2 USB Type-C na fast charging capable at isang USB Type-A. At ang pinaka nagustuhan kong part dito ay pwede kong gamitin yung laptop ko kahit saan man ako pumunta. Na hindi nangangamba dahil meron akong backup power bank. And also, pwede nyo rin nga palang pagsabayin yung paggamit ng cellphone and also laptop at the same time. Walang magiging problema doon. Kaya kung kayo yung tao na mahilig mag-work kahit sa labas, I think kailangan nyo ng isa neto. Anyway, ilalagay ko yung link sa description. Check nyo na lang mga kaparakoy and yun lang. Peace! Yung next naman na nagustuhan ko dito or yung panglimang nagustuhan ko dito is yung kanyang camera capability. At least sa kanyang photo part. Again, yung camera na ginamit dito is OmniVision OB64B. Magandang sensor yan. Dahil sa loob ng 6 months na yun mga kaparakoy, satisfied ako sa mga photo na nakuha natin dito. Dahil kung makikita ninyo, maganda yung dynamic range niya, maganda yung kanyang color reproduction pagdating dito sa mga photos. Kitang-kita naman na sakto lang yung pagiging saturated ng mga photos, hindi masyadong matapang. At ganoon din sa kanyang skin tone mga kaparakoy, talagang may tweak or adjustment talaga sa color ng balat natin. Medyo nagiging maputi yung medyo may tem kagaya ko dito. Pero ang totoo niyan, natural lang talaga na mayroong enhancement na magaganap kapag pinaprocess na yung photos natin. Basta ang mahalaga, nandun yung sharpness, yung detail ng photo, yun yung pinaka-importante. At sa isang Poco X6 Pro, nandun naman yun. At pagdating naman sa kanyang selfie camera, ay okay na rin mga kaparakoy. Para sa akin, pwede na yung kanyang quality na nakukuha dito. Basta may magandang proper source of light, for sure maninil din nyo yung mga magagandang selfies nyo dito at hindi din kayo mabibitin kung ako yung tatanungin ninyo. Nga pala, pagdating sa portrait mode nito ay maganda rin yung quality na nakukuha natin. However, pagdating dito halatang digital yung bokeh effect natin. Para lang tayong pinis sa isang background na already blurred na. Ganun yung dating niya para sa akin. Kasi kung i-compare ko to sa mga phone na nagamit ko kagaya na lang ng iQOO Z9 Turbo, doon talaga kitang-kita na yung pagiging blurry ng background niya is buhay na buhay. Hindi siya yung parang ganito na super digital tingnan or talagang halatang process. Yun lang naman yung pula ko pagdating sa kanyang camera. Next naman na nagustuhan ko dito is yung kanyang fast charging capability. Naka PD charging 3.0 na kasi itong mga kaparakoy at meron siyang 67 watts fast charging capability. So usually yung inaabot ng charging speed ko kasi nag-charge ako ng 20% hanggang 80% lang, inaabot lang yon ng 20 to 25 minutes mga kaparakoy. So hindi naman siya full charge pero yeah, 25 to 22 minutes para magamit mo ulit yung phone mo. Not bad yun. Yung next and last na nagustuhan ko dito after ng 6 months is yung kanyang storage. Hindi dahil sa kanyang storage configuration kasi yung gamit-gamit ko dito is 512GB. Nagustuhan ko yung storage niya dahil naka UFS 4.0 na to. So kapag nagda-download ako dito or nag-update ako ng mga games na nilalaro ko, just I said kanina, mahilig ako maglaro ng Genshin Impact. Yun, ang bilis niya lang nada-download. Yung mga updates like mga 10GB, 12GB, di ba? Medyo matataas yung mga yun. Kaya yung i-download ng mga couple minutes like 5 or 10 minutes. It depends sa internet connection. And also kapag nag-unpack siya ng file kasi kapag ka-download ng resources ng Genshin Impact, i-unpack niya yan. And once na nag-unpack na siya ng mga resources na yan, ang bilis na kaparakoy, hindi ka masyado maghihintay. Yun yung kagandahan sa storage version na UFS 4.0. Okay, inap na tayo sa the goods part or mga bagay na okay at maganda dito sa device ito. At ngayon, pag-usapan natin yung the bads o mga bagay na hindi ko nagustuhan sa device ito. So yung unang-unang hindi ko nagustuhan dito is yung kanyang build quality. So linawin ko lang mga kaparakoy, build quality niya kasi nabagsak ko na yung phone na to ng ilang beses at talaga nagkaroon siya ng dents at saka lubog doon sa mga part na nabagsakan ko. Usually ito siya yan. So usually wala naman tayong magagawa sa part na yan dahil naka plastic frame and plastic back to at ganoon naman talaga yung karaniwang build pagdating sa mga phone na nasa gantong presyo para sa global roam. So yung point ko lang dito pagdating sa build syempre dapat hindi kayo maging careless kagaya ko na nababagsak yung phone nila dahil talaga magkakaroon niya ng uka at magkakaroon talaga ng mga dents if hindi nyo may iwasan. So dapat aware at alam nyo yung part na yun kaya sinama ko. Anyway, yung second naman na hindi ko nagustuhan sa device ito is yung kanyang built-in ads. Super annoying kasi kaparakoy lalo na kapag nagpapalit ka ng wallpaper or kaya magdi-delete ka lang ng file or gagamitin mo lang yung security scan ng phone na to meron agad magpa-pop up na ads. Pero don't worry, napipix naman yan, nare-remove naman yan. May nagawa na akong tutorial para dyan. Pwede nyo panoodin. Ilalagay ko yung link sa description. So, yung pinaka-reason ko para kung bakit sila meron built-in ads, syempre, ginagawa nila to para magkaroon pa ng other source of revenue, para masustain ni Poco yung pagkakaroon ng mababang presyong mga devices and also magbibigay pa yun ng mga sale kapag may mga events na almost 50%, 40%, etc. And kagaya ng sinabi ko, gets ko naman yun. Pero imaginein mo, binili mo yung device na yun and then gagamitin mo yung mga feature na meron siya or available
available sa kanya, and then after mo gamitin, may mga magpa-pop up na ads. Syempre kapare ko ay nakakaano yun. Mag-browse ka nga lang sa website na merong magpa-pop up na ads, nakakainis, diba? What if sa loob mismo ng phone mo na ginagamit mo lang yung feature niya? Parang meron kang adware sa mismong device mo kapare ko. Anyway, just I said, may ginawa na tayong tutorial para i-remove tong mga to. Medyo mga nakatago kasi yung settings, kaya mas maganda panoodin na lang ninyo mga kapare ko. Okay, yung next mo na hindi ko nagustuhan dito is yung kanyang pagiging glossy. By the way, subjective reason lang to at based lang sa preference ko, kaya hindi ko talaga gusto yung glossy, at alam ko naman yung iba sa inyo gusto yung mga glossy design. Yung reason kung bakit hindi ko ito nagustuhan ay talagang mahalata mong 6-month-old na talaga itong device ito, dahil kitang-kita naman ninyo yung dumi na naipon niya doon sa kanyang camera bump. By the way, yung paggamit ko nga pala sa device ko, nilalagay ko lang to sa bag. Ando naman sa bahay, nasa table ko lang siya, and then gagamitin ko siya once na lobat yung daily driver phone ko. At least ngayong month. Ang suggestion ko dito is piliin ninyo yung yellow variant, pero as of now, nag-check ako sa Shopee at Lazada, wala ko nakita na merong pang stock ng yellow variant. So malamang sa alamang, black at saka yung gray yung mabibili ninyo. Anyway, yung sumunod naman na hindi ko nagustuhan dito is yung kanyang video capability sa kanyang camera. Again, pagdating sa camera capability nito, which is photo part, ay okay talaga yung camera netong Poco X6 Pro. Talagang maganda yung quality, crispy yung mga nakuha natin photo, just I said doon sa ating unang part. Pero pagdating sa kanyang video part, hindi ko nagustuhan yung kanyang video resolution support and FPS support. Dahil kaya nito mag-shoot ng 4K at 30 FPS, by the way, with EIS yan. Hindi man lang to nagkaroon ng 60 FPS, and matagal ko nang inaasam na magkaroon ng update si Poco para sa 60 FPS neto, pero hanggang ngayon, wala pa rin tayong nakukuha na update para sa 60 FPS support nito. Pero hindi yung 4K at 60 FPS na wala pa sa camera na to yung main reason kung bakit di ko talaga siya nagustuhan. Although kasama yon, yung pinaka main reason kasi talaga hindi ko nagustuhan yung support nito na 1080p at 30 and 60 FPS lang sa kanyang front facing camera. Sana ginawa nila man lang kahit 2K or kaya 4K resolution. Kapag gagamitin kasi natin to sa mga online application kagaya ng Messenger calls, Google Meet or kaya ng Zoom, bababa pa yung quality niya dahil i-compress pa yung quality nito. Although naka 1080p to, kaya minor compression lang din yung gagawin, pero mas maganda sana kung 2K o 4K dahil mas maganda pa yung makukuha nating output kung ganun yung nangyari sana. So I hope ma-update to lang po ako dahil possible naman yan, dahil capable po itong phone na to na mag-handle ng 4K at 30 at 60 FPS, and also yung kanyang front-facing camera kaya din naman. So I hope ma-update to dahil ang tagal ko nagantay, 6 months na nga nakakalipas at hanggang ngayon wala pa rin. Next naman at pinakalas na hindi ko nagustuhan sa device na to is yung kanyang battery. Don't get me wrong, makunat po talaga yung battery ng device na to. Nung unang-una kong review, dahil syempre bagong-bago pa yan kapare ko, kaya talagang masasabi kong makunat siya. Pero after ng yun nga 6 months, nakita ko na medyo bumili siyang malobat. At least hindi ganun kabilis kagaya ng iniisip ninyo, pero bumili siyang malobat based sa daily usage ko sa kanya. Dahil kagaya ng sinabi ko sa inyo, medyo napapababad tayo sa paglalaro ng Mobile Legends and Genshin Impact. Usually noon napapaabot ko to ng 6 hours, umaabot ng 7 hours pa nga sometimes kung kakayanin ng mata ko. Pero ngayon, sa 4 hour and a half and 5 hours mark pa lang, lobat na yung device na to kapare ko. For context, panoodin nyo yung gaming test natin about sa phone na to. Makikita ninyo yung ibig kong sabihin. Anyway, dahil nga naging second phone ko na tong phone na to ngayon, dahil nga ang pinaka main phone ko ngayong buwan ay ang Poco F6 Pro, ang ginagawa ko na lang sa kanya is mga common or light na lang, kagaya ng pagsagot sa mga comment section, and also panonood ng mga video na ginawa ko, panonood sa ibang content creator, pagsa-search online, and also panonood sa TikTok kapag may time, pag-take ng photos and video para sa OJT, kasi currently nag-OJT si pare ko yung Steven Tips. Pwede namang asahan kahit papano, kaso yun nga lang talagang mabibitin ka sa isang buong araw. Kagaya na sinabi ko, OJT tayo ngayon at hindi ako mahilig magdala ng charger, kaya pag na-lobat yung power bank ko, syempre bye-bye sa phone dahil lobat na siya. And don't get me wrong mga kapare ko, at baka may mga mag-comment dyan, alam ko po bumababa talaga yung lifespan ng device natin kapag ginagamit natin siya, maganda man or pangit yung paggamit mo sa device mo, bababa yan. Although nakadepende kung bibilis yung pagbaba ng lifespan niya, depende rin sa usage mo. At based sa usage ko, masasabi ko na light moderate pa rin yung paggamit ko sa kanya, kasi kung medyo mapapababad ako ng laro dito, nakadepende lang naman yon sa situation. Kung nandito yung mga kapatid ko, mag-aaya sila, yan, mapapalaban talaga tayo ng pangmatagalan dyan. But most of the time, ngayong buwan, naging secondary phone ko na lang siya. Anyway, yun kapare ko, yung buong 6 months review natin about dito sa Poco X6 Pro. Yun yung mga bagay na nagustuhan at hindi ko nagustuhan. Parang konti lang, pero usually yun yung mga common functions na madalas kong ginagamit sa gada araw. Ngayon, pag-usapan natin yung personal opinion and also conclusion ko about dito. Una, pagdating sa built-in
built-in ads kaparakoy. Medyo nakakainis lang kasi nagpalit na sila ng HyperOS pero yung mga built-in ads nandun pa rin. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, alam ko naman kung bakit meron built-in ads to, pero I hope bigyan na lang nila siguro ng option yung mga user ng Poco na i-activate yon kaysa i-turn off yon, kasi yung iba ang hirap talaga hanapin ng settings. Pagdating naman sa usapang boot loop, wala pa naman ako naririnig or mga kaparakoy na nagsasabi sa akin or nakuhang information na meron ng na-boot loop sa HyperOS. Kung meron man or mga kaparakoy natin dyan na naka-experience, comment nyo naman sa ating comment section. Pero sa loob ng paggamit ko dito sa device na to, lahat ng software update na meron or available, in-update ko agad. Kaya nga currently nasa latest version tayo ng HyperOS sila in global. And so far, wala ako naging problema personally. Bugs man, wala ako nakita, wala ako napansin, kaya wala ako nasama dito sa after 6 months review natin. Pero meron ako mga nabasa sa Reddit at mga ibang groups and website na nagkaroon daw sila ng boot looping issues nung nasa MIUI version sila at nag-transition sila sa HyperOS. Ito yung mga user na from MIUI nag-update sa HyperOS. Sila yung nagkaroon ng issue pero bilang lang naman sila. Ganun pa man, nangyari lang yon sa mga old model kagaya ng Poco X5, Poco X5 Pro, and Poco F5 and Poco F5 Pro. Para sa mga unit na nirelease na ng HyperOS fresh from the box, wala naman ako nakita mga issues about sa kanila at wala akong narinig sa kahit anong website. Maliban na nga lang doon sa from MIUI to HyperOS. Now, pagdating naman sa price nito, parakoy, definitely ito talaga yung pinaka-recommend ko pagdating sa higher mid-range market. Para sa presyong 13,000 plus kapag nag-sale at merong SRP na 16,000 or 15,000 pesos depende sa variant na bibilin mo, and also meron ka pa makukuha mga vouchers dyan. Antay-antay nyo yung mga post natin sa Facebook dahil nagbibigay tayo doon ng mga vouchers na pamigay ni Lazada. 500 pesos din yun, sayang din. Talagang masasabi ko na ito talaga yung pinakasulit na mid-range phone currently ngayong 2024. At least sa kanyang overall value or yung overall features na meron to, dahil balance siya kapare ko yung pagdating sa mga specification na to. Pero kung usapang gaming phone or usapang camera, napakadaming way more better sa kanya, lalo na kung isasama natin sa usapan ang China ROMs. At para nga pala sa mga nagtatanong na nakita ko kung anong best bilhin, kung Poco X6 Pro ba or Poco F6, masasabi ko kung meron kayong konting budget, as in add lang kayo ng mga couple thousand of pesos, Poco F6 na lang yung bilhin niyo dahil way more superior yun or mas malakas talaga siya dito sa Poco X6 Pro. Maganda yung kanyang performance, okay din yung camera, almost the same sila, pero masakit akong mas crispy yung mga shots natin doon. Pero kung yung budget ninyo ay sakto lang, mas recommended ko to. Anyway, dito na natatapusin yung video at ngayon nalinawan na kayo kung ano yung mga bagay na pwede nyong asahan sa Poco X6 Pro after ng long-term review na to. Baka naman deserve ni Parakoy Stevie and Tips yung subscribe button ninyo and notification bell dyan. And also, i-like na rin tong video. At kung meron kayong mga tanong about sa mga sinabi ko dito sa video or kaya meron kayong mga bagay na gustong itanong about sa topic natin ngayon, i-comment nyo lang dyan at pag-uusapan natin yan. Anyway, maraming salamat sa panonood mga kaparakoy. Yun lang. Peace out. Let's go.